Lukas, Kabanatang 12. Ang talatang 4, talatang 5, talatang 6 at 7, gayon din naman ang 31 at 32. Ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niya ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Hindi bagay pinagbibili ang 5 maya sa 2 beles? At isa man sa kanila'y hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Kayo'y lalong mahalaga, huwag kayong matakot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay nito. Huwag kayong mga takot munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Inasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na iginawad mo sa amin sa sandali pong ito, sapagkat dinala ang aming mapanyapak sa dakong ito na banal sa iyong pangalan, na walang anumang dahilan upang kami hindi makaparito. Pinasasalamatan ka namin sapagkat muli ka naming makakatagpo. Gaya ng iyong pinangako kusan 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. At higit sa lahat, pagkatapos naming ipailanlang ang aming mga tinig ng pag-aawitan, upang inawang marinig ang aming mga pagpupuri at manahan ka sa mga ito, masiyahan sa aming mga pag-aawitan. At higit sa lahat, sa sandali pong ito, ay pinipili namin ang isang mahalagang bagay, ang maupo sa iyong paanan upang makinig kami ng iyong mga salita. Mangyari nawa na kami maging kagaya ng mga tupa na dinirinig ang tinig ng kanilang pastor. At ang lakip na iyong pagbabasbas ay gawad mo kagaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Binibigay namin sa iyong lahat ng pagpupuri, ng lahat ng pagwalhati, ngayon at magpakailanman. Amen. At amen. Tayo po'y makakupo. Palagi kong sinasabi, bagamat madalas tayo ay tumutunghay at nagbabasa ng mga ilang talata sa Biblia, may mapagkakataon na marahil ito'y paulit-ulit na nating nababasa. Ngunit kapag ito'y talagang ating lalo pang sinusuring mainam, ay lalo pa tayong binibigyan ng karagdagang ningning o liwanag ng mga salita ng Panginoon. Palagi kong sinasabi, mayroong minsan na nagsalita kong tungkol sa Biblia. Ang sabi niya ay kagaya ito ng isang dagat na kung kailan ka sumisisid sa pusod nito, ay lalo kang nakakakita, nakakatuklas ng mga lalong yaman sa ilalim ng dagat. Itinutulad ang Biblia sa kalawakan ng kalangitan, na kung kailan ikaw ay tumitinghala at nakikita ang maraming mga bituin at kani-kaniyang kadakilaan ng mga bituin, ang kanilang ningning, at nakikita mo ang dami ng mga nakakagilalas na mga bagay. Ang Biblia ay parang ganun din ang sabi ng isang nagsalita.
Bagamat kuminsan ay madalas nating napapagdaanan ng mga ilang talata, ngunit kung ito ay ating susuriing mabuti, mayroon pang maraming mga bagay na ating matutuklasan na kagandahan at kaliwanagan ng salita ng Panginoon. Kaya mapapansin ninyo kung minsan may isang talata o dalawa o hanggang 3 talata na ating nang napag-usapan, subalit kapag ito'y inulit natin, ay makikita natin na mayroon pang mga bagay na ating matutuklasan na kagandahan ng nagmumula sa salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung ang mga pangkaraniwang nagbabasa ng Biblia ay nagsasawa sa mga talata, lalo na kung ito'y inuulit. Ngunit mayroong mga bagay na mahalaga mula sa salita ng Panginoon na kung hindi man minsan ay kadalasan kailangang mulit-muling banggitin, mulit-muling ulitin, sapagkat ito ang siyang ating kailangan. Kagaya ng ating paksang pag-uusapan na hinango dito sa Lucas Kabanatang 12. Meron siyang talata rito na pinagtuunan natin ng pansin, ngunit aking masasabi na 3 aralin na pagkain ang ating naisulat sa talatang ito. Ang Lucas, lalo na sa Kabanatang 12, talatang 32. Sapagkat napakapayak man ng pangungusap, ngunit kapag ito ay ating hihimayin at susuriing mabuti, ay marami pang nating dapat na malaman at maunawaan. Ang Lucas 12:32, nang sabihin ng ating Panginoon, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama, ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Para bagang isang napakapayak na pangusap na sinalita ng ating Panginoon. Ngunit kung titignan natin ang bawat salita at maging ang buong kataga nito, ay napakayaman ng sinasabi nito para sa atin. 3 aralin ang nabuo sa talatang ito at may kani-kaniyang mga binibigyang diin o pinag-ukulang pansin. Nais kong tingnan natin ang mga ilan na ito at pagsamahin natin ang mga ilang araling pagkain na ating naisagawa. Sapagkat malawak kung tutuusin, ang sabi ko nga, kapag hinimay natin ang kahit na napakapayak na talata at marami tayong malalaman at maunawaan tungkol dito. Binasa ko ang ilang piniling talata at ito ay isang palaging paalala, yung salitang huwag kayong matakot. Ang buhay na ating kinagagalawan ay isang buhay na punong-puno ng kadiliman at ng walang katiyakan. Yung tinatawag na sa wikang Ingles na obscurities and uncertainties of life. Para tayong may mga pagkakataon ay lumalakad na nangangapa sa dilim. At alam natin kung naunawa natin lubusan kung ano ang mga pa sa dilim. Diba? Nangangapa sa dilim na hindi malaman kung ano ang ating tinatahak at ano ang maaaring mangyayari. Yung tinatawag lang groping in darkness, in obscurities. At sa buhay na ito, hindi lamang gayon na maraming mga pangyayaring hindi natin nalalaman, kundi may mga bagay ding walang katiyakan. Uncertainties of life. Yeah. Walang nakakatiyak kung ano ang maaaring mangyari. Itong mga katagang binigkas na huwag kayong matakot. Kung titignan ninyo, ito yung tinatawag na palaging binabanggit. Kapag ang Diyos sa iba't ibang pagkakataon
Ang Panginoon, kapag siya'y makikitagpo, ang kadalasang bungad ng sinasabi ay, huwag kayong matakot. Katunayan, sa buong Biblia, merong nagsabi 365 raw ang mga talatang makikita. Halos katugma ng buong bilang ng isang taon. Na para bagang sinasabi sa bawat araw ay merong isang parang gamot na panlaban sa pagkatakot. Ngunit tinignan ko ang Biblia, makakasumpong kayo ng madalian, kaagad, kahit na mahigit sa 150 talata. Palagi mula sa Genesis hanggang Apokalipsis. Babaybayin ninyo ang ilang mga talatang mahigit sa 100, palagi lamang ang sinasabi, huwag kayong matakot. Na para bagang ito ang kailangang palaging pagpapalakas. Na palaging kailangan ito ang palaging dapat marinig. Ang sumulat ng Hebreo sa Kabanatang 2:15, may sinasabi siya tungkol sa takot o pagkatakot. Ito kanya ay isang umaalipin. Ang napapasailalim sa takot ay napapaalipin sa buong buhay. Sa Biblia, ang ginamit na salita rito, lalo na kung titingnan natin itong mga talata sa Lucas 12, ang ginamit na salitang takot ay yung phobia. Phobia sa wikang Grego. Palagay ko mas maintindihan natin yung salitang phobia sapagkat mas nalalaman natin at naunawaan at hindi lamang kundi nararanasan natin ng phobia. Tinignan ko ang phobia kung anong ibig sabihin, lalo na sa larangan ng medisina. Kagulat-gulat, ang haba ng talaan ng mga phobia. At sa modernong panahon, ang phobia ay isang malalang karamdaman na kinakailangang gamutin. Kailangan kang mapasailalim sa iba't ibang mga paraan upang ito ay magamot ang phobia. Ang phobia, tulad sabi ko, pagkatapos kong tignan ng talaan ng medisina, hindi ko nababanggitin kasi ang dami nila. Kahit na 20 na klase ng phobia ay tinatala na nararamdaman ng tao. Napaglibangan ko lang sapagkat ang talaan ng phobia na aking nakita sa modernong panahon ay karamihan pag-aaral, sinaliksik ng mga manggagamot o doktor ng medisina ng mga Amerikano. Ang haba niyan, di ba? Kaya meron tayong halimbawa, para maunawaan lang yung sinasabi ko, mayroong acrophobia, halimbawa yung natatakot ka sa yung heights, yung taas. No? Merong aquaphobia, may natatakot sa tubig. Ang dami niyan. Halos 20 ang talaan. Ko lamang na tinignan ko, ang mga Pilipino kaya anong kinatatakutan? Anong phobia mayroon ng mga Pilipino? No? Palagay ko, tatamaan lahat kayo dito. Meron silang sinasabi na inilista kung anong mga phobia na maaaring dinaranas ng mga Pilipino. Unang-una yung tinatawag lang nomophobia. Alam ba ninyo kung ano yung nomophobia? Ang sabi ng nomophobia ay fear of not having a mobile phone contact. Di ba? Nomophobia palang tawag doon. At inilista ito sa mga nangunguna na kinatatakutan ng mga Pilipino ang wala silang cellphone.
napakahirap yata kasi yung mabuhay na walang cellphone. Yeah. Isipin niyo yung inilista yan sa unang phobia, nangingibabaw sa lahat ng phobia ng mga Pilipino. Nomophobia. At ang ikalawa, hindi ko nalilista, ang dami niyan eh. Kasi kayo naman makapagpapatotoo kung anong phobia ni meron kayo eh. Ang ikalawang phobia ng mga Pilipino na itinala sa isang pag-aaral ay yung macrophobia. Ang ibig sabihin ng macrophobia ay yung pagkatakot sa mahabang pila. Mahabang pila sa traffic, sa transaksyon, sa iba't ibang mga kalakaran. Ayaw na ayaw nating Pilipino yung pumila. At lalo na pag nakita natin mahabang pila, ang tawag pala doon, macrophobia. Yan. Hindi ko na babanggitin ang mga iba. Pero palagay ko itong dalawang ito ay nararamdaman lahat ang phobiyang ito. Ang phobia, at yan ang ginamit na salita dito sa Lucas 12, ang talagang kahulugan niya ay ganito. Ang phobia, ang ibig sabihin ay meron siyang tinatawag nilang persistence. Ibig sabihin talagang umuulit-ulit. Hindi siya nawawala. Kaya nga tinawag siyang phobia. Ikalawa, hindi lamang siya merong persistence, kundi meron siyang intense. Ang ibig sabihin nito, pag pinag-uusapan at ginagamit ang salitang phobia, ito ay matindi at nananatili. Kaya tayo man, meron tayong ekspresyon. Pag nagpapahayag tayo ng takot, ang sabi natin, ay may phobia na ako yan. May phobia na ako dyan. Naging parang dagdag o kaya naman ay kasali na talaga sa ating mga salita, ang salitang phobia. Isa siyang takot na palagi at isa siyang takot na matindi. Yan ang phobia. At yan ang sinasabi dito sa Lucas 12. Meron tatlong phobia, pagkatakot, na binanggit ng ating Panginoon. Kung bakit sinabi niya sa 3 ulit. Dito lang sa Lucas 12, 3 ulit na binanggit ang takot. Tulad ng sabi ko, ang pagkakasabi ay nandito sa mababasa. Una sa Lucas 12, 4-5. Ang ikalawa ay sa Lucas 12, 6-7. At ang ikatlo ang Lucas 12, 31-32. Palaging binabangit yung salitang huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Pagka tinignan natin, sapagkat ito'y phobia, kung tutusin, at sa pakahulugan nito ay isa siyang matinding takot, at hindi lamang siya matinding takot, kundi palaging siyang nariyan na takot. Para bagang hindi nawawala. Ang napapasailalim nito ay parang siya'y nakakulong, para siya ito'y bilanggo habang buhay. Naririyan at naririyan siya, hindi nawawala. Kaya siguro ito ang pinagtutuunan ng pansin ng ating Panginoon. At tulad ng sabi ko, sa maraming pagkakataon sa Biblia, ang daming makikita mo palagi sa pakikipagtagpo ng Diyos sa kanyang mga kinakausap, palaging ipinapupuna ang mga pangusap na huwag kang matakot. Na para bagang ang takot na yan, ang phobia na yan, ay nandidiyan na. Hindi siya kinakatha ng isip, hindi siya parang lilikahin mo pa lamang upang matakot ka, kundi ang ipinahiwatig ay nandidiyan yung takot na yan. Na parang hindi siya mawala-wala. Di ba? Kaya ang takot ay napakalalang ang mga bagay na idinudulot nito. Pero dito sa Lucas 12, dalawang klaseng takot
ang inyong mapapansin. Una, isang takot na makapagpapala. Hindi nakakatakot yon kasi takot siyang nakapagpapala. Beneficial fear. Pero meron ding takot na binabangga dito, takot na nakapipinsala. Incremental fear. Dalawang klase yung takot niya. Titignan natin yung takot na muna na nakapipinsala. Incremental fear. May takot na binabanggit ang Panginoon dito na imbis na makapagpapala, ay nakapipinsala. Ang unang takot ay masusubukan natin sa 12, Kabanatang 12, talatang 4 at 5. At anong sabi riyan? At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katatakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Nakita nyo, dito pa lang sa talatang ito, dalawang klase ng takot ang pinag-uusapan. Isang takot na makakapinsala, isang takot na makapagpapala. Gayunpaman, ang unang takot na narito, at madalas ay itong tatlong ating tatalakayin, ay maaari nating sabing malaya na ito man ay maaring nangyayari. Katunayan, nang sabihin ng Panginoon ang mga paulit-ulit na katagang ito, huwag kang matakot. Ang kanyang kinausap, o ang kanyang makausap, ay ang kanyang mga alagad. Pagbukas ninyo ng Kabanatang 12, halimbawa ng Lucas, sa talatang 1, bubungad sa inyo na naroon ang libon-libong mga tao, sabi na halos nagkakayapakan na. Ngunit ang dinagdag ay nauna o inuna munang kausapin ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Kaya kung titignan ninyo, mga alagad itong mga kausap na niya sa mga bagay nito. Kung ito'y mga tinukoy ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi naman siguro po tayo masigit sa mga alagad upang hindi natin maranasan ang mga ito na ang mga alagad mismo ay siyang pinagwikaang huwag kayong matakot. Nakita marahil ng Panginoon kung ano ang kanilang kinatatakutan na maaring mangyari sa kanila. At kung titignan natin mabuti, maaari din nating sabihin na ito yung mga takot din na maaring nangyayari sa atin. Ang muna dito sa Kabanatang 12, 4 at 5. Ito ay takot sa pagbabanta. Tinatawag kong pagbabanta. At ang sabi ng Panginoon, at kung titignan niyo yung kabuuan ng mga talatang nakapaligid dito sa Kabanatang 12, talatang 15, 4 at 5, ay makikita ninyo yung takot ng mga kinausap ng Panginoon at kung ito yung kanyang mga alagad. Pinauna sa kanila kung ano ang dapat nakatakutan. At ang sabi niya, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos ay wala na silang magagawa. Tinutukoy dito yung mga tao. At ang karugtong ang sabi, datapwat ipinagpapauna ko sa inyo. Yan. Magandang tingnan natin yung salitang ipinagpapauna. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan na magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Ang tinutukoy doon ng Diyos. Hindi po ba?
walang pag-aalinlangan ng Diyos ang tinutukoy. Nakakatawag ng pansin yung binitawang salita ng Panginoon nang sabi, ipinagpapauna ko sa inyo. Tayo, kung titignan natin, alin ang unang takot na maaaring bumubungad sa atin? Alin ang naunang takot mayroon tayo na dumarating sa ating buhay? Dito, yung takot sa tao ang nauuna. Yeah. Alin ang nauunang kinatatakutan natin, ng Diyos o ang tao? Dito tayo kuminsan naninimbang. Nasasabi natin natatakot tayo sa Diyos, pero pagdating sa katotohanan, mas natatakot tayo sa tao. Di ba? Ang mga lagad at mga apostol ng Panginoon, nung sila'y nalagay sa isang kalagayan na mamimili sila kung sino ang kanilang katatakutan, lalo na nung mga panahon na sila ay mga pinipighati, nawi ka nila, mas susundin namin ang tao, ang Diyos kaysa sa tao. Ibig sabihin, ang kanilang takot ay sa Diyos, hindi sa tao. Hindi naman tayo kailangan pang maging malawig. Ngunit alam kong nagkakaunawaan tayo. Kaya ito ang isa sa mga sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sapagkat mas madalas ang ikinatatakot natin na yung takot sa tao. Mas natatakot tayo sa tao kaysa sa Diyos. May mga pagkakataon na naninimbang pa nga tayo. At madalas, mas namamayani yung ating pagkatakot sa tao kaysa sa Panginoon. At kung titignan ninyo, nakapalibot pang mga talata rito. Tinalakay, halimbawa, pag ikaw ay ihaharap at tatanungin ka sa iyong pananampalataya, nandun yung mga nakapalibot na pangyayari na ikakaila mo bang Panginoon sa harap ng tao? At mga ilang pang mga nakapalibot na mga pangyayari sa talatang ito. Na ibig sabihin, maraming pagkakataon na mas ang takot sa tao ang umiiral. Nagagawa pang kahit na ikaila mismo ang Panginoon. Sa tao. Nagagawa na sa mga pagkakataon ng Panginoon ay hindi natin kayang tayuan ang ating pananampalataya. Maraming pagkakataon na itatabi natin ang pananampalataya natin sa Panginoon dahil sa takot sa tao. Nahiya tayong manalangin sa harapan ng marami. Nahiya tayong manalangin bago tayo kumain. Sapagkat nasa isang restaurante tayo, maraming tao nakapaligid. Nahiya tayong magsalita tungkol sa Panginoon sapagkat maaring tayo ay mapahiya. Ang dami nating mga katulad na mga nangyayari sa ating buhay na kapag ka ating tinignan mabuti, lumalabas, mas natatakot tayo sa tao kaysa sa Diyos. Natatakot tayo kung anong sasabihin ng tao sa atin bilang mananampalataya. Natatakot tayo kung anong gagawin nila sa atin sapagkat tayo mananampalataya. Kaya umaabot bandang huli kung kinakailangan itabi natin, itago natin ang ating pananampalataya dahil lang sa takot sa tao. Natatakot tayo kung anong sasabihin at gagawin sa atin. Ngayon, paalala ng Panginoon. Bakit natin katatakutan ng tao na kahit na ito'y makapatay?
Hanggang doon lang ang magagawa, sabi. Samantalang ang Diyos, pagkatapos niyang pumatay, ay kaya niyang magbulid maging sa impyerno. Ibig sabihin, mas dapat katakutan ng Diyos. Dito tayo, meron ding kahinaan sa maraming pagkakataon sa buhay natin. Mas umiiral ang takot sa tao kaysa sa Diyos. Ikalawa, tignan ninyong sinabi sa kabanatang 12 pa rin, talatang 6 at 7. At itong pinag-usapan ay tinatawag kong pagkatakot na nagmumula sa pagkabalisa. Yung una yung pagbabanta, ngayon ay pagkabalisa. Ang sabi, hindi bagay pinagbibili ang 5 maya sa 2 beles, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Para maunawaan natin ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang binigkas na pangusap, tinuon niya ang isang halimbawa at binanggit ang mga maya. Ang mga maya na tinutukoy dito ay maliliit na mga ibon. At kung tutusin noong panahon na yon, ang mga maliliit na maya ay hindi gaanong minamahalaga. Maliliit lang na mga ibon. Parang hindi mahalaga sapagkat walang silbi. Anong mapapala mo sa maliliit na mga ibong ito? Kaya kapag ito'y pinagbibili, ang sabi, ang 2 maya ay may halagang 1 sentimo. Gamitin na natin ang salitang sentimo. Ang 2 maya ay naipagbibili ng 1 sentimo. At ang binanggit ng Panginoon na ito, tingnan ninyo. Hindi bagay pinagbibili ang 5 maya. 5 maya ang pinag-uusapan. Sa 2 beles o sentimo, gamitin natin. Yung 2 maya ay 1 sentimo. At kung 2 sentimo ang pinag-uusapan, 4 na maya. Eh, sabi ng Panginoon, 5 maya eh. Yeah. Anong ibig sabihin? Bakit naging 5 yung halaga o naging 4 na sentimo yung 5 maya? Ang dahilan po ay napaka-simple. Yung 5 maya, libre, bigay lang. Kasi ang 2 maya, 1 sentimo. Kung 4 na maya, di 2 sentimo. Eh, 5 maya, 2 sentimo pa rin, dahil yung isa, bigay lang, pinamimigay lang. Ibig sabihin, ganun kawalang halaga. Ganun inilalarawan ang maliit na ibon na ito na wala siyang halaga. Pinamimigay na nga lang eh. Yeah? Mababa na ang kanyang halaga at ipinamimigay pa. At tignan ninyo kung paano inilarawan ng Panginoon sa kanyang salita, mas mahalaga kayo doon sa maya. Bagaman pinapahalagaan ng Diyos ang maliit na ibon, na wala na ngang halaga, pinamimigay pa, kumbaga sa bentahan, giveaway. Ano ba yung sinasabi palagi? Buy one, take one. Parang ganon. Magbayad ka ng 4 na sentimo, beles, may libre kang isa.
ipinakita lang kung gaano kawalang halaga ang ibon na ito. And yet, in the eyes of God, it is of value. Matimbang sa paningin ng Diyos, kahit ito'y walang halaga. At upang ipakita niya at ipaalala kung gaano ang tao ay mas matimbang sa paningin ng Diyos. Ang sabi niya, mas mahalaga kayo. Yun, ang ibon na yun na walang halaga, hindi mahuhulog, na hindi papansinin ng Diyos. Ganun ang ibig sabihin. Sa mata ng Diyos, napakalaga noong walang halagang iyon. At dinugtong ng Panginoon, mas mahalaga kayo roon. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Mas mahalaga kayo sa paningin ng Diyos. Pag naalala ko ang talatang ito, yung isang nakakaantig sa aking damdamin na isang himno na Kristiyano ay yung His eyes is on the sparrows. Sapagkat kapag pakikinggan mo yung awit na yon, yung himnong yon, His eyes is on the sparrow. Why should I feel discouraged? Bakit ako magugulumihanan? Why should I fear? Bakit ako matatakot? When His eyes is on the sparrows. Kung sa mga ibong yun, ang Diyos nakatingin ng kanyang pansin. Naroon, nakatuon ang mga mata ng Diyos. Anong dapat mong ikabahala? Anong dapat mong ikatakot? Nakikita rito ng Panginoon ang isipin mong mga alagad ang mga kausap, subalit dumarating din ang pagkakataon na sila'y natatakot dahil sila'y nababalisa anong kakailanganin nila sa buhay. At alam kong ito'y paulit-ulit na phobia na dumarating din sa ating buhay. Araw-araw, inaalala natin ang kakailanganin natin. Baka hindi lamang minsan, kundi kadalasan, hindi pa nga tayo makatulog sa gabi sapagkat inaalala na natin ang kakailanganin sa araw ng bukas. At sa susunod na araw, at sa susunod na araw, at sa susunod. Kaya isa siyang phobia. Isa siyang takot na bumabagabag, isa siyang takot na bumabalisa. Halos araw-araw, walang tigil. Diba? At dito tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na huwag mangyari sapagkat masigit natin tingnan. Higit tayong minamahalaga ng Diyos. May pagpapahalagang Diyos sa atin. Ang ikatlo, ito nga pangatlo doon sa talatang 12, 31, hanggang 32. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Anong takot ito? Para sa akin, kung susuring mabuti, hindi lamang takot ng pagbabanta, takot na nagmumula sa pagkabalisa, ito'y takot ng pagpapasya. Meron din pagkakataon, hindi po ba, na natatakot tayong magpasya. Natatakot tayo kung anong pasya ang ating gagawin. At dito, may paninimbang, tignan ninyo, sapagkat sa talatang 29, bago sabihin ang talatang 31 o 32, at makabot kayo sa talatang 30, nung sabi niya, huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at anong inyong iinumin. Huwag man kayong maging mapag-alinlangang isip. Tapos meron sa talatang 28,
O kayo, anong sabi niya? Nakakaunti ang pananampalataya. Yeah. Mahirap eh. Minsan, naninimbang tayo para tayong tumutulay sa pag-aalinlangan. Saan tayo sinasabi rito may pagkatakot ng pagpapasya? Ang sabi riyan, gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at katwiran at ang lahat ng bagay isusunod. Doon tayo sa pagitan na kaya ba nating magpasya, kaya ba nating magdesisyon sa buhay natin kung alin ang ating priority? What would be the priority of our life? Alin ang dapat na mangibabaw sa ating isipan? Ano ang bagay na ginamit yung salitang zeteo, pagsikapan? Alin ang nauna nating pinagsisikapan? Saan naroon nakatuon ang ating, yung salitang zeteo po ay salitang Grego, yung salitang sik, galing sa salitang zeteo, alos katumbas siya ng mga salita ng mga atleta na talagang kailangan ibuhos mo. Yung mong lakas, hanggang mapagod ka, hanggang magpawis ka, hanggang maubos ang lakas mo. Yun yung ibig sabihin ng salitang zeteo, yung sik, hanapin. At naninimbang tayo kung ibubuhos ba natin ang lahat? Ibibigay ba natin ang lahat sa pagsasaliksik ng nauna ang sa Diyos? Diba? Doon sa unang takot, tignan ninyo, natatakot tayo sa tao kaysa sa Diyos. Yung pangalawa, natatakot tayo sa lahat ng kabalisahan para bagang ang Diyos ay hindi nagpapahalaga. Pangatlo, natatakot tayo na magpasya kung unahin natin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya kung minsan, ihuhuli natin, itatabi natin, mauuna ang ibang bagay. Ito yung gustong gamutin. Itong mga talatang ito ay parang antidote. Parang gamot na panlaban dito sa tatlong pagkatakot na ito na bumabalot madalas maging sa mga mananampalatayang Kristiyano. At kailangan ulit-ulitin na pagsabihan, kailangan ulit-ulitin na parang palaging tinig na aalingaw-ngaw sa ating mga tainga. Maya't maya, dapat nating marinig, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sa ibang salin ng Biblia, yung salitang huwag kayong matakot, be not afraid, isinasalin sa ibang salin na be of good courage. Magpakalakas kayo, magpakatapang kayo. Labanan ninyo ang mga takot na yan. Sa ibang salin, isinasalin siyang be of good cheer. Magkaroon kayo ng galak. Maggalak tayo. Pero kung titignan po ninyo yung nung sabihin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ang ginamit na salita sa Grego sa pagkakasulat ay me phobuo. Me phobuo. Me phobuo. Di ba? Dahil yung salitang phobuo, yun ang pinanggalingan ng salitang phobia. Pero nandun yung salitang me phobuo. Ang nakalagay kung sa pagkakasulat sa Biblia kasi, huwag kayong matakot. Pero sa wikang Grego, nauna yung salitang me, not fear. Ang ibig sabihin, kung talagang babaguhin natin ang salin, sa pagkakasalin sa Tagalog at gawin natin
yung salin talaga sa wikang Grego, ang sinasabi, stop fearing. Tigilan nyo ang pagkatakot. Kasi nga phobia siya. Sinabi, inulit-ulit ko munang nauna, yung phobia, matindi siya, natakot, at paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya maging sa tayo man, magkakaintindihan tayo, umuulit-ulit yan sa atin. May pagkakataon na malakas ang ating pananampalataya. Nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon, pero maya-maya may sisingit na naman ng takot na magkakabala ka sa Panginoon. Paano kakainin mo? Paano iinumin mo? Maya-maya parang bulong na maririnig natin sa ating mga tenga. Magpapakapagal ka, magsisikap, bibigay mong lahat para sa Panginoon. Baka nakakalimutan mo, may pakakainin kang mga bibig at bubusugin kang mga tiyan. Yeah. Ulit-ulit yan eh. Ulit-ulit. At kung minsan, hindi lamang siya umuulit dahil phobia siya, matindi, may intense, matindi yung impact. Yung intense ng impact. Kaya mayroong mga lulupaypay, may mga nangagugulumihanan, may mga nangababagabag, may mga nangasisinsay, at pinanghihinaan ng lobos at nawawalan ng galak, ng sigla. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, me pobuo, hindi lamang yung pansamantalang kawalan ng takot, kundi yung me pobuo, ang ibig sabihin ay wala nang dapat takot. Itigil ang takot na yan. Mawalan na talaga ng takot. Kung ang Hebreo 2:15 ay sinasabi, may takot na kapag ang isa'y napapasailalim sa takot, ay bilanggo siya, alipin siya sa buong buhay niya. Kaya parang ang pinapaunawa rito, sa mga bahaging kasulatan na 3 beses na sinasabi natin ng Panginoon, isipin, 3 ulit na inulit niya, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot, at huwag kayong matakot. Parang sinasabi na rito, tama na, sobra na. Wala kayong dapat na takot. Tigilan ninyo yung pagkatakot na yan. Alisin ninyo ang pagkatakot na yan. Maging malaya kayo sa pagkatakot. Paano po mangyayari yan? Paano mangyayari na mawala ang takot na yon sa atin? Nandito po. Tinignan natin ang unang takot, Kabanatang 4:5. Huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan. Sa anumang pagbabanta. Talatang 6-7, huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga. Pagkatakot sa pagkabalisa. Ikatlo, at isipin ninyo, dun sa pagkabalisa, binabanggit ang kakainin at iinumin. Ibig sabihin, yung daily sustenance. Pang-araw-araw yun. Kaya naman, araw-araw din tayong natatakot. Araw-araw din tayong nababalisa. Ang talatang 31 at 32, huwag kayong mga takot. 31 at 32, huwag kayong matakot. Munting kawan. Tanong sabi, bakit huwag matakot? Tingnan niyo itong mga
talata. Sapagkat ang sabi, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam, sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Tingnan muna natin po yung makatutulong sa atin kung bakit dapat mawala ang takot. Ano mang takot ito? Lalo na itong takot na nakapipinsala. Dahil nauna sinabi ko, dalawang klaseng takot na makikita niyo dito sa Kabanatang 12 ng Lucas. Yung unang takot ay yung takot na nakapagpapala, beneficial fear. Pero ang tinatalakay natin ay yung takot na nakakapinsala, incremental fear. At ito ang mas madalas natin na nararanasan. Na baka hindi natin namamalayan sa kinalaunan, ito'y nakakapinsala na sa atin ng lubha. Yeah. Tinitingnan ko yung listahan sa medical findings. Anong pinsala ng phobia? Napakarami pong sinasabi ang medisina, ang mga nag-aaral sa medisina, ng pinsala ng phobia. Kahit na hindi na natin pag-usapan lahat yon, madali nating unawain at sabihin, ang malaking pinsala ng phobia, baka di maglaon, maluwagan ka ng tornilyo. Dahil ito'y takot na hindi umaalis. Matindi ang dating. Malaki ang pinsala na pwedeng gawin sa isang tao. Ngunit, iyan ang kagandahan nitong salita ng Panginoon. Para siyang isang prescription, para siyang isang reseta upang sa araw-araw nating pamumuhay, hindi lamang maiwasan ng takot, kundi mawala. Mawala ang takot na ito. At maging malaya. Hindi po ba mas mahirap yung nakabilanggo sa rehas na walang bakal? Meron bang nakaranas na mabilanggo sa rehas na walang bakal? Hindi ba meron din phobia na takot na makulong sa isang silid, walang kulungan? May tinatawag na phobia doon eh. Yung claustrophobia. Yeah. Fear of closed spaces. Ayaw nakakulong. Yeah. Walang rehas yun, pero dahil lang nandun siya sa isang silid, ayaw na ayaw niya. Takot na takot siyang mag-isa. Claustrophobia ang tawag. Takot na makulong. At alam na ninyo na mas nakatatakot yung makulong na may rehas na bakal. Hinihimas ng malamig na bakal. Yung kulungan. Pero kung minsan mas masaklap yung kulungan na walang rehas. Yung mag-isa ka, hindi ka makatulog. Yung mag-isa ka, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Paano ang gagawin? Magdamag ang bukas ang iyong isipan, nakatulala. Inaalala kung ano ang mangyayari. Malakas ang dagundong ng puso. Dahil sa takot. Dahil sa phobia. At itong gustong gamutin ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng mga talatang ito. Pagkatapos na kahit papano tinignan natin ang tatlong takot sa tatlong pagkakataon na binigkas itong huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Ngunit, merong sinasabi na hindi minsan nakakalikot ng marami sa pagbabasa ng talata. Sapagkat mas maliwanag sa
pagkakasalin sa Grego, yung me phoboo, na ibig sabihin is stop fearing. Iba kasi yung pagkakasal na huwag kang matakot. Doon, kung isasalin nating tigilan mo ang pagkatakot. Mawalan ka ng takot. Kasi huwag kang matakot, may takot pa rin doon. Kung titignan yung susuriin ng mga pagkakasalin ng mga salita. Pag sinabing huwag kang matakot, may takot, kaya pinagsasabihin ka huwag kang matakot. Pero ang sinasabi talaga ng Panginoon, mawala ang takot na yan. Mawala ang takot na yan. Maging malaya sa pagkakatakot. Ano ang sinasabi ng Panginoon upang mawala yung takot natin? Yung tayo ko ay hindi matakot sa banta ng tao, kung anong sasabihin, anong gagawin ng tao sa atin. Paano mawawala yun? Paano mawawala sa atin yung takot na nababalisa tayo sa araw-araw ng mga pangailangan? Paano mawawala sa atin yung takot ng pagpapasya? Kung tayo nga ay ating unahin ng Diyos sa lahat ng bagay, kung ang magiging set of priorities, yung hierarchy of priorities na tinatawag, yung parang bahagdan ng mga higit na tinitingnan natin kailangan at mahalaga sa buhay. Kung ang Diyos nga ang siyang ilalagay natin doon sa tuktok, o hindi, o baka makapaghihintay ang Panginoon, o baka pwedeng isintabi natin ang Panginoon. Pwede naman siyang pangalawa lang. Uunahin muna natin ang ibang bagay. Ang sagot ng Panginoon ay ito. Huwag kayong matakot, munting kawan. Tignan ninyo ang pagkakasabi. Munting kawan. Ito yung salita sa Grego na mikron. Kung saan nanggaling yung salitang micro. Munti, maliit. Itong munting kawan, nakausap niya. Doon sa pagsasabi niyang munting kawan, muling sinasariwa. Palagi, kagaya ng ating napapag-aralan at paulit-ulit na sinasabi, yung metafora ng pastor at tupa. Bakit hindi tayo mihiwalay doon? Malapit na ako matapos doon sa aking ginagawang aralin. Napakikita ko aklat, bawat aklat sa buong Biblia. Genesis hanggang Apokalipsis. Ito ang tangit palagi, itong nangibabaw na ginagamit na paglalarawan ng Diyos. The best illustration of God's care and love for His people. Yung pinakamayaman, pinakamagandang paglalarawan ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan ay sa pamagitan ng metafora, sa pamagitan ng pagguguhit ng larawan at matingkad ang larawan ng pastor at ng tupa. Ang pinanggagalingan na nakaraan nitong Lucas 12 ay kailangan kayong bumalik sa nakarang panahon. Kagaya ng Jeremias 23 na sinabi ng mga propeta. Kagaya ng sinabi ng propeta Ezekiel sa Kabanatang 34. Kagaya ng sinabi
ng propeta Isaiah sa kabanatang 40. Ito yung mga malalaking at dakilang propeta ng Diyos na nangusap sa bayan ng Panginoon na nanguna sa paglalarawan ng pastor at ng tupa. Na binabanggit na paulit-ulit ang pagiging pastor ng Panginoon sa kanyang bayan o sa kanyang kawan. Madali sana kung tayo nabuhay sa kanilang panahon, hindi na tayo mahihirapan pa na intindihin o nawain kung anong ibig sabihin nito. Ngunit sila na nangabuhay sa matandang kapanahunan, ay mulat na mulat sila kung ano ang ibig sabihin ng larawan ng pastor at ng tupa. Nangungunad diyan na ipinakikita ang pagpapahalaga ng pastor sa kanyang mga tupa. Walang pinakamahalaga na itinuturing na tanging kayamanan noong unang panahon kundi ang tupa. Kaya pag binabanggit ang tupa, inilalarawan kung gaano ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga kanya. Kaya makita nyo kahit ng Panginoon dito sa Lucas, isipin nyo kailangan iwanan ng 99, hanapin lang ang isa. Pinakikita yung malaking pagpapahalaga ng Diyos sa bawat mga kanya. Yun ang matingkad na larawan na pinakikita ng metafora ng pastor at tupa. Ikalawa, hindi lamang ang pagpapahalaga ng Diyos ang makikita sa larawan ng pastor at ng tupa, kundi ang pangangalaga ng Diyos sa mga kanya. Yung pangangalaga ng Diyos. Inilarawan ito mismo ng ating Panginoon diyan sa 1 Gs. Nang kanyang sabihin, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay. Isipin nyo, kapalit ng kaligtasan, kapalit ng buhay ng isang tupa kahit na ang buhay ng pastor ibibigay niya para sa kanya. Pangangalaga. Palagay ko hindi natin masyadong, ang sabi nga sa Ingles, ma-appreciate, no? Hindi natin masyadong makita, hindi masyadong maabot ng ating mga dukang kaisipan yung metafora ng pastor at tupa kasi hindi tayo nabuhay sa ganong kultura at tradisyon. Pero sa Biblia, madali nilang maunawaan. At nalalaman nila kung anong ibig sabihin nito. Wala nang hihigit pa sa paglalarawang ito kung ibig mong makita kung gaano ang Diyos ay nagpapahalaga at may pangangalaga sa mga kanya, kundi yung ginagawa ng pastor sa kanyang mga tupa. Alam na alam nila yon. At pakikita ko yan sa mga susunod natin pag-aaral. Na mapapatunayan natin mula sa bawat aklat. Kaya po mahaba ang oras na ginugugol ko. Kasi kailangan kong suriin bawat aklat ng Biblia. At yan ay 66 na aklat. At babasahin ko bawat aklat ang lahat ng buong aklat. Hahanapin isa-isa sa bawat talata. Upang masumpungan, nandun ba yung larawan ng pastor at tupa? At nakagagalak na makita na halos yun ang matingkad na nangingibabaw sa lahat ng paglalarawan kung ang relasyon sa Panginoon at ng kanyang bayan ay pag-uusapan. Bagamat may mga ilang mga relasyon na makikita ninyo sa Biblia, na naglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan, yung relasyon ng Panginoon sa kanyang bayan.
may makikita kayong, ito yung mga madalang lang. Madalang. Yung relasyon ng Panginoon, Diyos at kanyang bayan, kagaya ng isang manlilikha at ng nilikha. Creator, creation. Ang Diyos ang manlilikha at yung mga nilikha niya. Pero maintindihan niyo lalo yun kay Propeta Jeremias sa talinhaga o larawan ng magpapalayok at ang palayok. Nilarawan ng relasyon ng Diyos sa magpapalayok at yung palayok, yung puti. May pagkakataon na makikita ninyo na inilarawan ng ugnayan ng Panginoon sa kanyang bayan kagaya ng isang hari at yung kanyang mga nasasakupan o tagasunod. Meron kayong makikita na ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan kagaya ng isang hukom at yung kanyang mga hinahatulan at parurusahan. Yan mga ilang mga panaka-naka, kumbaga sa salitang Tagalog, na inyong makikita. At pagkatapos, lumitaw yung ama at anak. Ang Diyos ay ama at ang mga kanya'y mga anak, pero madalang yan. Madalang na inyong makita. Kung binanggit pa nga ang pagkaanak, diniinan pa yan na ibinigay lang karapatan sa 1:12. At si Apostol Pablo naman nagsabi, tinanggap lang natin ang espiritu ng pagkupkop, pagkaampon. Yan ang mga ilan lang mapanakanak-ang makita niyong paglalarawan kung paano pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa mga kanya. Ngunit ang larawan ng pastor at tupa, napakayamang paglalarawan at halos nakakalat sa maraming bahagi at yan ay patutunayan ko nga sa mga matatapos kong aralin. Bawat aklat sa Biblia, yan lang ang tinatalakay, pinakikita ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. At tingnan ninyo dito, ginamit ng Panginoon. Huwag kayong matakot, ang sabi niya, munti kong kawan. Nakita niyo yung tingin ng Panginoon sa mga kanya. Sila yung mga munting kawan. Sa unang banda, pag titignan ninyo ang mga salitang ginamit, munting kawan. Mikron, poimen. Para bagang ang unang basa mo ay isang maliit na kapulungan o kapisanan at para bagang mahihina, matatakutin kasi kakaunti lang sila, kasi munting kawan lang sila. Yun yung unang parang mangingibabaw sa iyong isipan. Kasi meron kasabihang there is strength in numbers, ang sabi nila kung minsan sa wikang Ingles. Na parang kapag marami, malakas. Kaya pag kokonti, pag munti, parang ang tingin natin ay walang halaga, mahihina. Ito ba yung ibig sabihin ng munting kawan? Sa ibang banda, kinalaunan po, ako lang ang maririnig niyo magsasabi, bandang huli, ang tingin ko, ang basa ko sa mga mangyayari na sinasabi sa Biblia, hindi paramihan bandang huli. Bandang huli, pakontian ang mangyayari. Pakontian sapagkat makitid lang talaga ang pintuan. Kokonti lang talaga makakapasok. Bandang huli talagang meron lamang labi. Masasala. Kaya tingin ko pakuntihan bandang huli, hindi paramihan. Kung sino yung masusumpukan talagang mananatili na tapat hanggang kawakasan. Marami ang sumunod sa Panginoon.
Dito lang sa Lucas 12, libo-libo, halos magkakapakan na ang mga sumusunod sa kanya. Pero bandang uli, ang sabi niya, munti kong kawan. Nawala yung libo-libo. May ilan lang na labi mula sa karamihan. Yun ang unang tingin natin sa basang yan. Pero kapag tinignan nyo sa wikang Grego at mga ibang salin, yung pagkakasabi ng munting kawan, ang sabi ng mga nagsuri, para siyang salitang sa Ingles na endearment. Para siyang isang salitang paglalambing, munting kawan. Hinahanap ko yung mga katumbas natin pagka tayo naglalambing sa mga minamahal natin. Gumagamit tayo ng mga salitang ineng, yung parang maliliit. Maliliit na, parang mga salitang nagpapakita ng maliliit. Ato, ineng, yan. Ginagamit natin yung mga salitang yon na mas ang pinahihiwatig ay yung paglalambing. Yeah. Na parang yung ating kausap na pinag-uukulan ng mga salitang yon ay nangangahulugang napakalapit sa atin. Yeah. Kaya kaya natin silang lambingin. Bagay, kahit na sa mga pangalan natin, kung minsan ginagawa natin yun, di ba? Kapag kagalit ka sa isang tao, buong pangalan ang babanggitin mo, di ba? Buong buo, kung kinakailangan pati apelyido. Ibig sabihin na galit ka pag binanggit mo buo yung pangalan. Yeah. Pero pag binanggit mo, yung pinaiksi mo yung pangalan, naglalambing ka na kahit nagalit ka na. Pero dahil dun sa maiksing salita, pinararamdam yung paglalambing. Parang ganito ang basa ng marami dito sa sinabi ng Panginoon, munting kawan. Ibig sabihin, inilalarawan yung malapit at malambing na pakikitungo ng Panginoon doon sa mga kokonti na yon na kanyang mga kausap. At pag pinag-uusapan natin, lalo na kung dadagdag mo ang salitang kawan, pag bumalik kayo sa mga nakaraan, kagaya ng sinasabi ng Isaiah 40, ng Ezekiel 34, ng Jeremias 23, at marami pang mga propeta na inyong makikita na palaging nagsasabi tungkol sa kawan, pinasasariwa nito palagi sa isipan yung malapitan na ugnayan ng Panginoon sa mga kanya. Kaya nung ilagay ng Panginoon, huwag kayong matakot, munting kawan. Parang ipinadadama muli ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Yung sinasabi ng mga propeta tungkol sa Diyos bilang isang pastor. Si Isaiah na propeta sa Kabanatang 40, makikita ninyo kung paano sinabi, hawak-hawak niya ng Panginoon bilang pastor sa kanyang sinapupunan ang mga tupa, ang kordero, lalo na yung bata, yung mahina. Pag tinignan ninyo sa Ezekiel 34 kung paano yung pinagsabihan ang mga di naging mabuting pastor sapagkat kanilang niyayapakan ang mga mahina. Hindi nila pinapansin ang mga may sakit. Yan. Ibig sabihin, pinakikita dito sa magaang larawan, pag ginamit yung salitang kawan, pinapaalala kung gaano ang Diyos ay napakalapit niya sa mga kanya, kung paano niyang inaaruga, kung paano niyang inaalalayan ng mga mahina at mga masasakitin, kung paano niyang binubusog ang mga nagugutom, at marami pang mga bagay. Ganyan po ganyang kayaman yung salitang kawan na yan.
kailangan mong balikdan yung mga sinasabi ng mga propeta. Na halos yan ang kanilang ginamit na salitang pagpapaliwanag kung paano ang Diyos ay umiibig sa kanila at nagmamalasakit. Kaya nung sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot munting kawan. Napakasarap na dinggin sa kinig. Para may paglalambing na nagsasalita ang Panginoon sa mga niya kinakausap. At idinagdag niya yung ganito, sapagkat nakalulugod na mainam. Nakalulugod na mainam. Yung mga salitang ito mahalaga po. Sapagkat hindi lamang ninyo dito makikita ito, kundi maging sa mga ibang talata sa Biblia, makikita itong salitang ito, nakalulugod. Halimbawa, nung isilang ang ating Panginoon sa sabsaban, nung nagpakita ang mga anghel sa mga pastol sa parang, ang sinabi nila sa Lucas 2:14, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Okay, makita niyo yung salitang kinalulugdan doon. Nang ang ating Panginoon ay binautismuhan sa ilog ng Jordan, may tinig na nagsalita buhat sa kaitaasan, pagkatapos na nagpalitaw ang Espiritong bumaba kagaya ng isang kalapati. At ang salitang nanggaling sa langit ang sabi, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na lulugod. Yung salitang yon, napakahalaga po. At kung bakit dito rin sa Lucas 12 natin pinag-uusapan, ginamit din itong salitang nalulugod. Nalulugod. At hindi lamang nalulugod, kundi nalulugod na mainam. Pag tinignan po ninyo sa wikang Grego, yung salitang eudokeio, ito yung mga salin. Katumbas yan ng salitang, alimbawa, sa Santiago 5:30, yung magandang kalooban ng Diyos. Sa Filipos 2:13, mabuting kalooban. Sa Colosas 1:19, minagaling ng kalooban ng Diyos. Yan ang mga katumbas. Sa ibang salin naman, katumbas yan ng itong kaligayahan, kasiyahan. Kaya pagka sasalin natin ito, sapagkat nalulugod na mainam ang Diyos. Masaya ang Diyos. Nagagalak siya. Parang gano'n ang ibig sabihin. Maligaya ang Diyos. Naibigay, ang sabi, sa inyo ang kaharian. Bakit ko sinabi na ito ang gamot? Ito ang gamot na makapagpapawi. At hindi lamang makapagpapawi, kundi kung tutusin, makakaalis para tumigil ang takot na ating kinatatakutan. Sapagkat mayroong minagaling Panginoon, minamagaling ng kanyang kalooban. Mayroong mabuting kalooban siya. Mayroon siyang kinasisiyahan, kinaluluguran. Masaya niyang gawin ito. Minarapat dito ng kanyang kabutihan. Minagaling ng kanyang kalooban. Isipin nyo, doon pa lang sa salitang yon, mga kapatid. Kaya ng pawiin, kaya ng burahin ang dapat nating maging alalahanin. Maging takot man. Mayroong minabuti ang Diyos kaysa sa takot na yan. Mayroong minagaling ang Diyos kaysa sa takot na yan. Mayroong ipinasya na ikinaliligaya ng Diyos kaysa sa takot na yan. Yan ang mga ibig. Masayang Diyos na gawin ito para yung takot na yan ay mawala. At hindi lamang, kundi ang sabi na
ibigay sa inyo. Yung salitang dudomin naman sa Grego, ang ibig sabihin niya ay libre, sagana. Kung ang Diyos ay meron palang mabuting ipinasya, minamabuti, minamagaling ng kanyang kalooban, ikinasisiya niya, naliligaya siya, masaya siya na gawin, na ibigay. At yung salitang didomidon, meron pang ibang salita na sagana. Kung ibigay ng Diyos, sagana pa. Alin yon at ano yon? Sabi niya, nalulugod na mainam, na ibigay sa inyo ang kaharian. Meron pong salita sa Latin na tinatawag nilang a priori. Ibig sabihin ng salitang Latin na a priori, yung nauuna. Kaya kung minsan, di ba, pag gagawa kayo ng sulat, o may nababasa kayong mga sinulat, may nababanggit na dalawang salita pag may tinutukoy na mga bagay. Yung former at latter. Yung nauuna at yung huli. Yung dakila at yung mababa. Greater to lesser. Earlier, former, latter. Alin ang priority doon? Alin yung kumbaga sa nauuna ron? Pag tinignan niyo yung sinabi ng Panginoon, merong a priority dito. Merong mas nauuna, merong mas dakila. Pinag-usapan niya, tinalakay niya sa kanyang mga kinakaharap at kinakausap, yung mga kinatatakutan nila. Di ba? Kinatatakutan nila yung sasabihin ng tao, ang gagawin ng tao, yung banta ng tao. Kinatatakutan nila kung ano yung kanilang kinababalisahan sa araw-araw. Pagkain, inumin, damit, at lahat ng mga bagay niya. Kinatatakutan nila kung ano ang dapat nilang gawin. Anong dapat nilang pagpasyan, ano ang dapat nilang iuna sa buhay. Ito yung a priori. Ito yung mas una. At ito ang mas dakila. Ang kaharian. Ang kaharian. Kung titimbangin nyo sa isang timbangan, inumin, kainin, kaharian. Alin ang mas matimbang? Yung takot sa tao o yung kaharian ng Diyos? Kita nyo? Lahat ng mga unang tinalakay, walang halaga. Mabababa ang halaga. Hindi mahalaga kung tutusin. Ito ang mas mahalaga. Ang kaharian. Nakita nyo? Kung ito ang pagtutuunan ng pansin, kung doon natin itutuon ang ating pansin, doon sa kaharian na mas dakila at mas dapat nauuna, lahat ito maglalaho. Lahat ito may sasantabi. Bakit? Ito ang tignan natin na dahilan. Mateo 6:33, anong sabi? Una ninyong hanapin ang kaharian. Pagkatapos ano? Lahat ng bagay idaragdag. Isusunod. Pero tayo, mas gusto natin yung mahirap na paraan. Yung lahat muna ng bagay, ihuli natin ang kaharian. Pwede naman yun. Pwede naman yun. Yun ang gusto nating mahirap. Ito yung formula Ito yung parang formula, patakaran ng Diyos. Yun ang kanyang kaharian,
isusunod na lang. Idaragdag ang lahat ng bagay. Pero tayo mas gusto natin yung nauna, yung lahat ng bagay, hihuli ang kaharian, kaya mahirap. Walang dumarating, walang idinaragdag. Mali kasi yung ating formulation. Yeah. Sa Roma 8:36, ano sabi? Siya ang Diyos ang tinutukoy, na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ito yung kasunod, a priori. Bakit hindi naman ibibigay sa ating nang walang bayad ang lahat ng bagay? Ito yung mga halimbawa ng a priori na tinatawag sa Latin. Ito yung mga bagay na dapat mas nauna at mahalaga. Yung kaharian, nauuna, isusunod ang lahat, idaragdag. Yung kung paano ang Diyos, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, the only begotten Son of God. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, anong ipagkakait niya? Nakita niyo? Binigay nga niya yung anak niya eh. Ano pang hindi niya ibibigay? Ganon din ang pinag-uusapan natin dito sa kaharian. Kung bakit mas una't dakila ang kaharian. Nalulugod na mainam na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang ibig sabihin, kung yung mismong kaharian ng Diyos ay kinalulugod niya, ikinasasaya, masaya ang Diyos doon na kanyang pasya na ibigay sa inyo, anong kulang pa ron? Lahat ito, natabunan lahat yan. Naintabi lahat. May higit pa ba sa kaharian ng Diyos? May higit pa ba doon? Masigit bang pagkain doon? Masigit bang inumin doon? Masigit bang mga alalahanin doon? Masigit ba? O ano mang kinatatako ng mga? Masigit pa ba doon sa kaharian? Para magtapos ako, mahaba po ito eh. 3 aralin na pinagsasama-sama ko. Kaharian. Ano itong kaharian? Maraming gumagamit ng salita, pinag-uusapan ng kaharian. Ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, na hindi naintindihan. Pero meron tayong aralin na ginawa ko. Sa Biblia, ipunin ninyo lahat ang mga talata tungkol sa kaharian. Kahit na kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Kuminsan pinagtatalo pa yung dalawang yon, pero pareho naman ang kahulugan. Sa Lumang Tipan, ginagamit ang salitang kaharian, nagmumula sa wikang Hebreo na Malkut. At sa Ikalawang Tipan, sa wika namang Grego, ginagamit yung salitang Basileia. Dalawa lang ang ibig sabihin ng kaharian, ng Diyos o ng langit. Ang ibig sabihin, yung kinaroroonan ng Diyos. Yun yung langit na pupuntahan, pinananahanan ng Diyos. At ang ikalawa, yung kapamahalaan ng Diyos, yung paghahari ng Diyos. Hindi muna natin pag-uusapan yung kaharian na paroroonan. Na sa Mateo 25 ay ipamamana. Doon sa mga pinagpala. Sa pagdating ng panahon na pagbubukdin-bukdin ng lahat ng mga tao at mga wika at mga bansa sa harapan ng Panginoon sa kanyang muling pagdatal, may sinabihan siyang mga pinagpala at may sinabihan siyang sinumpa. Mga tupa at mga kambing. Doon sa mga pinagpala, ang sabi niya, halik kayo, manahin ninyo ang kaharian. Pumaroon kayo sa buhay na walang hanggan. Parang ang kaharian ng Diyos doon ay
pupuntahan. May mga talata kayong makikita naman na kagaya sa panalangin itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hinihiling na dumating ang kaharian. Paparating ang kaharian. Meron naman pagkakataon na sinabi ng Panginoon, kagaya sa Lucas 17, huwag niyong hanapin kung nasa ang kaharian. Kung nandoon o naririto, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Kaya pagka pinagsasama-sama mo itong mga talata doon, kung minsan nagkakagulo yung isip ng iba, ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Kaharian ng Diyos na naroon, na paroroonan, yung kaharian ng Diyos na naririto na hindi na kailangan hanapin, o yung idadalangin pa nating dumating nawa. Parang nagkakatalo-talo. Pero hindi po nagkakatalo-talo, may sagot lahat yan. Kung alin talagang kaharian. Pansamantala, pwede nating lagumin ang lahat ng yan, ng mga konseptong yan, makaalaman tungkol sa kaharian, sa dalawang bagay lang. Yung kaharian ng Diyos na kinaroroonan ng Diyos, kung nasa ng kanyang luklukan, kung saan siya nananahan. At ikalawa, yung kaharian ng Diyos ay yung kapamahalaan niya, kung saan siya naghahari. Sinong pinaghaharian niya? At yung pangalawa lamang muna, ang nais kong iwanan sa inyo. Na makakaalis ng balisa, makakapawi ng takot, makakagamot ng takot. Yung pangalawa, yung pinaghaharian o pinananahanan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, yung kaharian ng Diyos na tinutukoy doon, ay yung kung saan nananahan ng Diyos, kasama-sama ang Diyos. Pinaghaharian o pinananahanan ng Diyos, yun ang kanyang kaharian. Kung atin pong nauunawaan na nalulugod na mainam, na masaya ang Diyos, maligaya sa kanyang ipinasya, minagaling ng kanyang kalooban, na tayo'y pagharian, panahananan, manahan siya sa atin, maghari siya sa atin, makasama natin siya sa buhay dito. Itabi muna natin yung kahariang paroroonan. Kundi yung kaharian na tinutukoy, na pananahan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay kasama-sama natin, nag-ahari siya sa buhay natin, pinaghaharian tayo, pinananahanan tayo ng Panginoon. Wala nang higit pa ron, kapatid. Lahat yung mga takot, lahat yung mga bagabag, alalahanin, lahat mga bagay na yan, may sasantabi. At hindi lamang basta may sasantabi, kundi maaaring mapawi, mawala. Sapagkat mas una at dakila yung kahariang ibinibigay ng Diyos at ikinalulugod niyang mainam na ibigay. Hindi ko halos at lubusan na may larawan sa inyo. Halos magkukulang ang salita mo. Kaya ginagamit ko na lang yung salitang Latin na a priori. Kung lahat nitong mga alalahanin, lahat nitong mga suliranin, lahat nitong mga bagay na bumabagabag, gumagambala sa atin sa bawat araw, itong mga takot na bumabalot sa atin
at binabilanggo tayo sa buong buhay natin, kung itatapat natin sa kaharian, yung pagsama ng Diyos, yung pakikisama ng Diyos sa ating buhay, lahat ng ito, mawawala, mapapawi. Nangangailangan lamang kung saan natin dapat ituon ang ating prioridad. Let us set our priority in life. Sa hierarchy of priorities, sa mga bahagdan ng ating mga kailangan na gawin sa buhay natin, ilagay lang natin ang Diyos doon sa kaitaasan. Sa tuktok ng lahat ng mga yun. Mangingibabaw unat sa lahat. Mga kapatid, lahat ng bagay ay ilalagay sa ayos. Lahat ng bagay mauwi sa mabuti. Basta't yung kaharian yun. Yung paghahari ng Diyos sa atin, yung pananahan ng Diyos sa atin, ang siyang nasa atin. Mga kapatid, subukan ninyo. Malaman ninyo at maranasan. Ang pagpawi, pagkawala, upang hindi lamang tayo basta natatakot ng kung ano mga bagay. Wala na ang takot na lahat yan. Napawi, tumigil, nawala ang mata. Basta't ang Diyos ay nasa atin. Basta't tayo ang pinananahanan, kinaroroonan ng Diyos. Pinaghaharian ng Diyos sa ating buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ating lalong masumpungan at maranasan ang katotohanan ito. Huwag kayong matakot, munting kawan. Tayo po yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Aming Diyos at aming Panginoon, lubos po ang aming kagalakan. Nag-uumapaw ang aming saro ng kasiyahan sa pagpapaalala ng iyong mga salita. Sa buhay na ito na bat-bat ng sakit at ng hirap. Sa maraming pagkakataon para kaming lumalakad na nangangapa sa dilim sapagkat hindi namin alam ang mga nangyayari at maging ang mga mangyayari. Wala kaming magawa. Nauwi kaming walang magawa at walang pag-asa. Araw-araw, binabagabag kami ng maraming bagay. Maraming pagkakataon, hindi kami mahimbing. Tinatakasan kami ng tulog. Binabagabag ang aming mga dibdib. Malakas na tibok ng aming mga puso sapagkat mayroong kaming takot. Inaalipin kami ng takot sa ng maraming bagay sa buong buhay. Hindi kami makawala, hindi kami makalaya. Salamat sa iyong pagpapaalala. Kung aayusin namin ang aming mga isipan, itutuon namin kung saan ang dapat na nauuna. Alin ang dapat munang bibigyan naming halaga sa aming buhay. Ang ikaw ay makasalo namin sa buhay. Ang ikaw ay kasama-sama namin sa buhay. Ang maranasan namin na ikaw ay nananahan
sa amin, na pinaghaharian mo kami. Kami nasa iyong kaharian, sa loob ng iyong kaharian. Salamat po sapagkat nalulugod kang mainam na ibigay mo ito sa iyong munting kawan. Panginoon, maraming pagkakataon, nararamdaman namin ang panliliit sa aming mga sarili. Para kaming mga munti, para kaming walang kaya, walang magawa, mahina. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinadadama mo ang init ng iyong pag-ibig at malasakit sa amin. Napakasarap na pakinggan ang malambing mong tinig na palagi sana magpapaalala sa amin sa araw-araw kapag kami hindi makatulog. Huwag kayong matakot. Kapag kami nahandusay, lugmok sa lungkot, marinig namin ng paalala mong huwag kayong matakot. Kapag kami nagdaramdam, nangangamba kung ano ang mangyayari sa amin, anong kahinatnan ng aming karamdaman, marinig nawa namin ang iyong tinig, huwag kayong matakot. Kapag kami alalang-alala, hindi namin alam sa hirap ng buhay, sa lahat ng mga sakit, kung paano mabuhay, marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, huwag kayong matakot. Panginoon, gamutin mo po ang aming takot. Gamutin mo po ang aming mga takot. Tulungan mo kaming hindi magkaroon ng munting at konting pananampalataya. Alisin mo kami doon sa pag-aalinlangan, kundi lubusan kaming magtiwala sa iyo. Manampalataya sapagkat ang kawalan ng pananampalataya hindi nakakalugod sa iyo. Hindi mo kalulugdan ang nawawalan ng pananampalataya. Malugod ka nawa ka sa amin. Kalugdan mo nawa kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin na kailangan namin. Tulungan mo kami na maranasan namin sa buhay na kami hindi nag-iisa. Sapagkat may mga pagkakataon ng pakramdam namin para kami mga ulilang lubos. Wala kaming masulingan. Wala kaming makitaan ng tulong. Mag-isa kaming pinapasa ng lahat ng mga alalahanin. Mag-isa kaming sumusuong sa lahat ng mga suliranin. Mag-isa kaming humaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Salamat po sa pagpapaalala mo. Kasama-sama ka namin. At gaya ng isang pastor na hindi mo iiwan ni pababayaan ang iyong mga tupa, ay kayo naming nararanasan ang pagpapastor mo sa aming mga buhay. Ang iyong pagpapahalaga at maging ng iyong pangangalaga sa amin. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga sandaling kami nag-aalinlangan, nagdadalawang isip sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagiging kaunti ang aming pananampalataya. Ang dalangin namin,
kagaya ng panalangin ng mga nauna sa amin, increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Oo, napakabuti mo, aming Panginoon. Napakadakila mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Napakabuti mo, Diyos. Isipin mong hindi mo ipagkakait sa amin ang mga bagay na kailangan namin dahil nalulugod ka na ibigay ito sa amin. Kung magbigay nagbibigay ka ng sagana at hindi nanunumbat. Kung magbigay ka ng sagana. Salamat po, Panginoon. Papapanghawakan namin ang iyong salita na walang bagay na may pagkakait mo sa amin. Sapagkat kung kahit na ang iyong lubos na iniibig at pinakamamahal mo at kinalulugdan mong anak, ang bugtong mong anak na si Kristo Jesus, ay hindi mo pinagkait sa amin upang kami maligtas. Kahit na naging kapalit nito yung kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo, ang paghahandog ng kanyang sarili para sa amin, ipinasya mo ng iyong mabuting kalooban. Minagaling mo, ikinasya mo yun. Kung ito'y ginawa mo, ang sabi ng Israel, ano ang bagay na hindi mo ibibigay sa amin? Salamat po, Panginoon. Marahil nagkakaroon lang ng pagkakataon na kumukonti ang aming pananampalataya. Nagkakaroon kami ng mga pag-aalinlangan, ng mga pagdududa. Tulungan mo kami na panghawakan namin ang iyong mga salita. Mga pangako mong totoo at tapat na gagawin mo kung anong sinabi mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kaaliwan. Salamat po sa kasiyahan. Salamat sa kagalakan. Salamat sa kalakasan. Ibinigay mo sa amin sa sandaling ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin.